Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang gabi mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi sa inyo. Karating lang natin mga ka-Wonder at meron tayong nasagap na balita. Kaya agad natin itong i-share sa inyo. No? Nasira nga yung aking salamin, nalaglag. But anyway, papayos na lang natin. Meron pong good news sa mga taong nagsisik ng vendetta sa ginawa nitong isang senador na feeling na justice para sa atin. Dahil isang senador, mga ka-Wonder, ay tinanggal. Pero bago yan, mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Please subscribe, 100% po, libre yan. Pag pindot nyo na subscribe, lalabas po yung bell icon, piliin nyo po yung all. Ang tinutukoy po natin ay si Senator Loren Legarda. Siya po ay tinanggal. Siya po ay pinagkaisahan dito sa kanyang alma mater dahil siya ay graduate nitong Assumption College. No? Sabi rito sa title na may kita nyo, Loren Legarda isinuka ng Assumption College. Picture niya sa wall. Tinanggal na sa wall o sa Assumption Wall of Empowered Women. Tanggal ang picture ni Loren Legarda. Ibig sabihin, hindi nila nagustuhan yung ginawa nitong si Loren. May nakita pa akong picture, sama-sama yan, sila Pia, si Amy, yung mga mukha nila malulungkot, si Loren, yung mga babae. No? Sabi yan yung mga mukha ng supposedly mga magiging proud kayong mga women. Pero parang ang daming nag-bash sa kanila at they look down on them dito sa mga babaeng senador. At dahil dyan mga ka-Wonder, pinapatanggal nga ng Assumption itong kanilang alumna na si Loren Legarda. Sabi rito mga ka-Wonder, basahin natin. This is the official stand of the Assumption Student College, ASC, regarding alumna Senator Loren Legarda and the petition to remove her portrait from the Wall of Empowered Women. While her past contributions are acknowledged, her recent political actions no longer reflect the value that Assumption upholds. Grabe. Binalyo naman yung mga nagawa niya noon. Pero itong recent action niya, na siya ngang nagalit o na-disappoint, hindi na raw ito nagre-reflect. Kumbaga, hindi na ito nakikita sa kanya bilang isang empowered women. Meron silang criteria o tinitingnan dyan na parameters para ikaw ay isabit dyan. This position is issued in light of the Senate leadership change on May 11, 2026. Kita nyo? Hindi na nagustuhan yung coup na kung saan bumaligtad itong si Loren na alam nila na all along itong si Loren, nasusubaybayan nila yan na sanggang dikit yan nila Tito Soto. At all of a sudden, nagparu-paro. May kanta nga ngayon paru-parong Loren. At ikita mo siya, umiiwas siya sa mga media. Parang siguro ayaw niyang sagutin dahil of course, yung mga media kung magtanong, dati rin siya sa media if I'm not mistaken, talagang kukorner rin siya dyan mga ka-Wonder. Sabi rito, May 11, 2026, widely recognized by journalists, political analysts, and public observers as a Senate coup that abruptly unseated Senate President Vicente Soto III. The takeover occurred as the chamber prepared to receive the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte, who stands accused of grave misuse of public funds and betrayal of public trust. Its timing raised serious concerns that the move was politically engineered to delay or influence the proceedings. So ito yung tinutukoy nga mga ka-Wonder na basa nila yung galawan. Sabi nga ni Senator Risa. Sabi naman ni Senator Alan, it has nothing to do naman with the impeachment. Jesus, para namang panaib-naiban pa. Alam naman natin na yun ang pinakapunot bunga nun mga ka-Wonder. At ayaw nila, kasi nga ito nga may kanalaman na para natanggap na nga ng Senado yung articles of impeachment at in-engineer daw ito sa pamamagitan nga ng coup para, of course, ma-delay, mapigilan, o anuman mga maneuver ang gagawin nila. Senator Legarda voted for Alan Peter Cayetano as Senate President following Senator Vicente Soto III's public statement that the impeachment trial would convene
forthwith. Kasi agad-agad, sabi ni Soto, pagdating sa akin yan, ipo-forthwith ko yan. No, hindi na natin papansinin yung binagong definition nitong Supreme Court. No? Para pag sinabing forthwith, sabi nga ng Webster, right away. No? Agad-agad sa Tagalog. Without delay. Direct, sabi. So sabi, upon receipt of the articles of impeachment, and he decided strictly on the merits of the case. No public office grants immunity from the standards of ethical conduct. Any act that enables impunity. Grabe, itong bansa natin, sumasagana sa impunity itong mga dapat managot. No? Sabi nga nila, yung impunity and obstruction of justice, however subtle or procedural, diminishes public trust and compromises the dignity of institutions that serve the Filipino people. Yung public trust, bilang isang, ito si Sara, bilang isang vice president, si Loren, na pinagkatiwalaan na she will uphold the Constitution. But what did she do? No, without any consent from her old colleagues. I mean, dito kila Tito Soto, she jumped without asking permission, without even telling them the reason. Kaya nga sumama yung loob at hindi nga siya pinapansin ni Lacson pagpapalapit siya. Nung ganun kasama yung loob nila sa ginawa nitong si Loren. Assumption College San Lorenzo forms leaders who are expected to act with integrity. Ang sakit nun, mga ka-wonder. No? Kasi yung ginawa ni Loren para sa kanila is nasira yung integrity niya. Na ang taas ng tingin, empowered women, nakasabit ka ron eh. So meaning, they looked up to you. And then, all of a sudden, nag-collapse mga ka-wonder. No? Exercise social responsibility and uphold courage of conviction. Dapat hindi na umiiral dyan yung kampi-kampi. O baka sabi na dahil sa anak. Pero may chismis dyan mga ka-wonder, naniniwala sila na itong anak na si Libiste Leandro mukhang ginamit lang daw na dami. At talagang siya dyan yung kumita at kanya yan. Ginamit niya lang daw yung anak. Yun ang balita. Yun yung kumakalat ngayon. These standards instilled from basic education through higher education and define the conduct expected of every assumptionista who enters public service. Yun yung kanilang standard. That you're expected, to uphold courage and conviction. Kumbaga, yung meron kang desisyon sa sarili mo na gawin ang tama. No? Yan yung conviction na sinasabi. In view of this, the Council encourages the entire Assumption College community to support the petition. Yung petition na yan is tanggalin nga yung kanyang picture. Wala na dun sa wall. It is in this spirit that the Council calls upon Senator Legarda to reflect on the principles she once upheld as a student and as a public figure. She is encouraged to clarify her actions, correct her course, and demonstrate renewed commitment to accountability and justice. Ito mas malaki to dahil public servant siya. Public trust. Public office is a public trust. Kaya medyo mas malaki kaysa dun sa, ito kasing sinasabi rito, uphold courage and conviction. Yung standard ng basic education bago ka pumasok dun sa assumption. Pero in this case, in the spirit of council nga, itong assumption, student council kasi nagpapatanggal na itong principle na to ay bilang public figure itong si Legarda, ini-encourage nila na i-clarify niya yung actions niya. No, pero the action speaks nga louder than words. Siguro for formality's sake kasi nga tinanggal. So they're giving her a chance parang ganun to explain her side. Just for formality's sake because yung action nga speaks for itself. Sabi nga sa Latin, di ba? Reps ipsa loquitur. Yung ginagamit lagi dyan sa law. Na yung ginawa mo mismo ang nag-i-interpret na kung ano yung mga consequence na pwede mong kaharapin. So dito sinasabi nga rito na yung ginawa ni Loren yun mismo ang nag-i-illustrate at nag-define. We express our earnest hope that Senator Legarda will confront this moment with integrity and a clear sense of duty. It remains within her capacity to rebuild the trust of a community that once regarded her
as an alumna of distinction. Now is the time to prove that such trust was misplaced. Misplaced na, but she is still given the chance, to explain herself. But the explanation has already spoken. Sabi nga, res ipsa loquitur. The action speaks for itself. So the council maintains that the place on this wall is an honor reserved for women. Honor, karangalan. Suddenly, parang she lost the honor. It's something like that, If you're trying to comprehend the message is conveying, it seems that she lost the honor. She lost the integrity by jumping from one party to another without even telling them the reason why. Pinagpalit niya yung haba ng pinagsamahan. At yung prinsipyo nga, sabi rito yung accountability and courage ay na-question. The council maintains that the place on this wall is an honor reserved for women who continuously, take note of the adverb, continuously. Patuloy yan, hindi yan nag-i-end as long as you have your breath. Embody assumptions, ideal in action and character, and only those who do so will ever belong here. Kumbaga yung sa mga Hollywood, yung Hall of Fame, yung sinasabi nilang Walk of Fame dyan sa GMA, makikita nyo, meron parameters dyan na binigay itong assumption para yung pangalan mo, yung larawan mo, maisabit dyan. And you have to maintain that. Ang ginamit na grammar is continuously embody. Kumbaga, dala mo, nagmamanifest sa'yo. Hindi yan napuputol and suddenly naputol. Dahil bakit? May kulay yung ginawa niya. At sumama nga yung loob. Di nga siya pinapansin. Pag dumadaan siya, nilalayon siya ni Lacson. Sabi nga ni Soto, mabuti na lang at nalaman natin yung totoong kulay niya. Sakit, di ba? So yan, karma is digital at nababalitaan natin by Monday, Tuesday, or the next hearing or session ng Senado, matatanggal na si Alan. Konti lang, napakanipis lang. Napakanipis lang nung dadagdag. Maari na siyang matanggal. Ilan yun? 9, 13 sila. Wala na si Bato, 12 na lang sila. And then yung 9, madadagdagan yung dalawang nag-inhibit, pakiusapan. 11 na. Ano pa? Etong maaring lumundag dyan, yung sinasabi nilang mga transactional senators, sila, yung mga bilyar, ewan ko dyan kay Lagarda kung maglulundag siya. Meron pa, si Cheese, si Pia, wala na yan, kay Cayetano na yan. Sino pa? Yung mga may problema dyan, na para matulungan sila at mapagaan, baka yan ay bumaligtad. Meron nga bulong-bulungan, baka si Bato bumaligtad dahil humihingi nga ng tulong kay PBBM. Well, yan nga, ang balita, ang karma ay digital at titingnan natin magiging reaction at ang impact nito kay Loren Legarda. Kung ano magiging desisyon niya, babalik ba siya sa bakura na iniwan niya o mananatili siya doon sa kabilang bakuran. Hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na tinanggal na ang portrait ni Loren Legarda dun sa wall ng Assumption College ng Empowered Women. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.